Hi guys! Ito na naman kami and welcome to Steph Angel Vlog. Pag-uusapan natin kung sige. Okay, so ang title ng ating vlog ngayon is How is it being a freshman? Kahit first year pa lang, ang daming opportunity na dumarating, right? Omsi. So, meron tayong 8 questions. First question is, how are you adjusting to college life? Ako, yung mga instances, mga pagkakataon na kailangan maging independent, ganun. Ayun, parang magulat ka na lang, ay ganito pala to. Tapos wala kang magagawa, may pilitan ka na lang, harapin mo na kasi isipan mo, matanda na ako, kaya ko na to. Oh. Hindi, Sa tamang edad ka na. Oo, tapos may isip mo rin, hindi na sa college na kasi tayo. So, kailangan natin matuto mag-adapt ng mga bagong environment, tapos bagong ugali ng mga prof. Diba? Kailangan pagtiisan yun, lalo na kung may mga prof kayo na hindi maganda ugali. Tapos, mga senior pa. Kailangan rin pagtiisan yung mga ganung bagay kasi ikaw talaga may kasama since ikaw yung bago dun sa environment nila. Diba? Ikaw naman. Ganon din naman. Hi. Actually, nag-adjust ba ako? Laging late? Since high school. Same. Pero, kahit papaano, nandun pa rin naman tayo sa nakakasabay tayo. Tapos, kung dati, parang lagi kang may kasama, may kasabay ka palagi na umuwi, may makakasama ka kumain. Ngayon, kailangan maging independent. Kung gagawa ka ng project mo, kung hindi pa gagawin ng iba, gawin mo na. Kasi pagsisisiyan mo sa huli. So, yun yung talaga yung nag-adjust ako dati. Like, kapag gagawa ko ng mga project ko, sometimes, ay, bukas na lang. Kasi nga, may time pa. Ngayon, wala nang oras, mi. Wala nang oras-oras ngayon sa college. Kailangan mo talagang lagyan, punuan. Ganun. Okay, next question is, have you made any new friends? Absolutely yes, of course. Yes. Talaga naman may makaka-close at makaka-close tayo dyan, di ba? Kahit na, syempre, natural lang, sa first day, mag-isa ka talaga. Oo. Tapos, sa mga susunod na araw, lalo na yung nakatabi mo, matik yun ang ka-close mo. Siya agad. Meron akong dalawang circle of friends ko sa college. And hindi naman ako nahirapan kahanap ng makakasama kasi okay naman ako sa pakikipag-socialize. Hindi naman ako introvert. Sa akin naman, siguro sa classroom namin, oo. Meron talaga kami talaga madalas magkakasama. Ayun ang nakakatuwa. Hindi lang sa first year, kundi sa mga seniors na rin namin, talagang na-build talaga ng new friends na hindi mo expect. Kasi paminsan, ang akalain mo sa kanila na baka hindi sila mamansin, na dahil na first year ka, and ganun din kahit sa ibang college, like mga PCJE. Siyempre sila may yun. Oh. Anong inisip mo, ha? Kaya kami pogi eh. Uy, marami. Actually, sa engineering, Ang dami, pero marami rin bakla. Ay, totoo yan. May mga pogi ako kaklase pero bakla sila. Next. How are you finding your classes and professors? My classes, like yung klase, hindi yung classmates. Classes nga, ano ba naman? Maganda ang schedule ko ngayon kasi alternate lang kami. Like, MWF lang ang schedule namin. Sana all. Kung meron akong free Tuesday and Thursday and also the weekends kasi ang CWATS naman namin is every Monday and Wednesday, I think. Kunyari, may assignment o may papagawa na reportings, nagagawa ko siya sa Tuesday, Thursday, and sa weekend since yun yung available ko. And sa professor, okay naman ako sa professor kasi magagaling naman sila magturo. Meron lang talagang isa or dalawa. Hindi ko nasabihin, syempre, bago pa lang tayo, mahirap na. Sa akin naman, sa klase namin, 6/7. Sa buong linggo, 6 na araw kami may pasok. Everyday, all day. Pero naman, ang pasok namin is 8 to, sometimes 8 to 1. Pero sunod-sunod na klase yun. Paminsan naman, 8 to 2:30. May mga free pa rin kami sa hapon. Pero yun nga, whole day siya, ganun. Hirap lang. Paminsan may kaklas kami ng 8 to 10. Next class pa namin is 1. So, mahababang saan kami tatambay, mag-aantay kami, ganun. Pero nung sumunod na mga klase na,
doon namin na-realize, doon napapasok yung paggagawa ka ng project mo, pwede na sa free time mo na to, ganun. Sa professors naman, wala naman akong issue. Okay naman sila magturo. Doon ko lang talaga na-realize din yung mga sinasabi nila na kapag sa college, huwag ka mag-expect na mapasok palagi ang prof. Kasi di ba, syempre, no high school tayo, pumapasok talaga, sisipag ng mga teacher pumasok. Ngayon sa college, yung napansin ko, hindi sila ganong pumapasok pero ang daming pinapagawa. And pagbalik nila, quiz ka agad. Oo, ngayong college talaga bigla may mga pa-surprise quiz. Pero maganda na rin sa akin kasi mas gusto ko yung gano'n na after discussion, bigla magsabi, quiz na tayo, tara Kaysa quiz sa na. sunod na araw pa, parang may part na makakalimutan mo. Mas okay na fresh pa sa utak ko yung lesson. Dito rin sa college, may mga teacher na hindi nagpa-PowerPoint, so you have to habol their discussions. Kaya, Dapat tabuli mo yung mga sinasabi nila, may take note mo, dapat mabilis ka magsulat. at saka ano na rin dun, intindihin mo na kagad habang nasa klase niyo pa. May chance ka na magtanong ka na. Next is, what's been the most challenging aspect of college so far? Siguro yung paminsan ang hirap sumabay sa agos ng buhay. Muntik pa mag-fireworks sila lamunan. Ako din, pinipigil ko na lang. Hindi naman kasi lahat mayaman Maswar. Yeah, sa true. Ang hirap. Challenge siguro ngayon, hindi sa akin, pero sa mga magulang ko, in terms of financial, talaga naka-challenge siya since every exam sa amin is may bayad ka, libo ang babayaran mo dahil nga sa tuition. Pero I'm so blessed pa rin kasi kada higit ko sa mga magulang ko, may nabibigay naman sila. Unlike sa mga klase ko na naaawa ko kasi taga-ibang pa sila may mga taga-El Nido, may mga taga-Cuyo, mga taga-Coron. Tapos pag humingi ka sila sa magulang nila, syempre hindi agad sila makakatanggap, lalo na kung matagal magpadala yung magulang nila, diba? So nakakaawa yung ganun. Tapos meron pa mga klase na nagkakasakit. Kaya, I'm so blessed talaga kasi strong naman kahit papaano yung ating health. Ay, bago talaga matulog yun ang pinagdadasal ko. Sabi ko, Lord, bawal pa ako magkasakit, marami pa akong gagawin. Ay, mahirap kasi. Yeah, mahirap kasi yung mahabol sa college. Like, nakaranas ako, nag-absent ako nung 400 years of Christianity dito sa Palawan. Isang absent lang yun 3 quiz agad yun na-miss ko. Pero nahabol ko naman. Ako naman, siguro, wait lang, iubo ko muna to. Sige. May mga bagay ka kasi na hindi lang naman talaga nakafocus ang buhay mo sa school. May mga bagay kang gampanan sa bahay, sa simbahan, or sa iba pa. Ang hirap humabol ng ganun. May event kasi, tapos pagbalik mo, boom, sabog girl, ang daming nakatambak sa'yo. Tapos, isa pa dun, basta, yun na yun. Hindi ko na siya maisa-isa kasi sa sobrang dami niya. Are you involved in any clubs or extracurricular activities? Pagiging president sa aming classroom. Choir sa school. Kaya ngayon, meron ng 3 na choir. 2 sa simbahan and 1 sa school. Tapos magtulong ka pa sa magulang mo sa hanap buhay. Tapos pag-aaral. Kaya sa mga club na, kunyari sa mga organization na maging officer, ayoko na sumali. Okay na yun. Okay na, oo. Pag marami na kasi, baka hindi mo na ma-handle tapos maapektuhan yung pag-aaral mo, yung grades mo. Naghabol pa naman ako ng scholarship. So, kailangan ko magsipag and wag na magsali ng ibang na hindi naman necessary. Sa akin naman, siguro kung sa org, meron akong sinalihan, which is the Bible Readers Society, which is sa simbahan din namin. Pero wala naman gaano pang activity, which is ang ginagawa doon is feeding program, tree planting, maraming activities. Pero hindi naman siya nakaka-apekto dahil sa free time mo lang din naman. Kung sa college ko naman, program ng COM and ng PhilStud. So, president ako doon. And siguro yun talaga yung, ang hirap pag naboto ka ni. Oo. Kahit ayaw mo, pero pag naboto ka na, no choice ka. Tapos, extra naman, isa sa sinalihan ko is yung Straso. What's the meaning of straso, by the way? Teka lang. Alam ko yun eh. Straso Culture and Arts Festival. Yung story doon is, parang nasabihan lang kasi ako na, uy, baka gusto mo sumali ng ganito. Tapos may nagpalis ng mga name, and sa radio drama kasi yun. And gusto ko talaga sumali, which is, parang
dati pa talagang gustong magdrama. Sa kanya. Magdrama. Biglang nagsabi sa akin na, ay, pasensya na, susunod na lang, bawi na lang. Kasi nga may nakuha na ganito. So si auntie mo, nalungkot ng konti. Tapos biglang nagulat ako na, Jel, ganito. Asikaso ka na ng papers mo para sa ganitong event. And nung una, hindi ko pa alam na strasok siya. Nung nagpapa-medical na kami, saka ko lang nalaman na strasok. Which is si strasok is you're going to represent your college, your university to the other university, something ganon. Like, pang Mimaropa, Southern Luzon, competition talaga siya. Like, parang Region 4B ba yung tawag doon? Hindi ko rin sure. Region 4B kayo lahat eh. Marinduque, Mindoro. Oo. Tapos, marami ka isa-sacrifice bago mo makamit yung mga achievement na ganun. Malaking event kasi yun eh, since Region 4B. Oo. Tapos yung strasok na, dream ko lang siya. Ngayon natupad na Tapos hindi ko talaga in-expect na magkaka-first place pa kami. Over sa buong naglaban, 10/10. Nag-first pa kami. I mean, pumangalawa. Sinundan namin ng Batsu. So, nakaka-proud kasi hindi lang naman sa akin kundi sa mga ka-teammates ko na rin. Next natin ay... What are your thoughts on the food in the cafeteria? Isa lang kasi yung canteen sa school. Tapos lahat na yon, lahat na ng college, dun kain. Yes, kakain. Not maga. What maga? Breakfast? Ayun ba? Sabog. Doon kakain, hindi doon magkakain. Kakain. Kasi walang maga. Oo, Magan walang word. magang word. Okay, so by the way, box na may mga pagkain siguro is pricey lang kasi sa loob din ng school eh. Oo. Actually, maraming mapapagpilian kasi pwede ka naman lumabas ng school kasi maraming mga stall tabing National Highway. Doon mas mura ang mga pagkain. Ay, nilaglag yung school canteen. Okay lang naman sa canteen. Understandable naman. Yung pinatungan nila, syempre negosyo yun. Profit. Sa akin, sa cafeteria namin, may mapagpipilian ka. Yun nga lang, mahal. And laging puno. Totoo. Kasi napupuno siya ng mga senior high, junior high. So kami mga college na talaga, no choice kami. Kaysa makipagsiksikan ka doon, lumabas ka na lang, mag-show my rice ka na lang. Huwag na lang magkain. Oo, wag ka na lang kumain. And sa college pala kasi, wala nang recess. Pag lunch na yan kayong kakain. Lunch na sa kayo kakain. At saka yung pinaka-affordable doon, show my rice talaga. Maliban na lang kung pares kasi kami ngayon may ubot sipon. Oo. Like, hindi siya mag-kali sa amin. Okay. So, balik tayo. Maliban na lang kung 30 minutes late or hindi na magtuturo yung prof ninyo. Ayun. Pag ang student ay 15 minutes late, hindi na siya i-attendance. Yun din, sa amin hindi ka na i-attendance, pero isa rin yun na kapag ang prof nyo is late ng 30 minutes and wala siyang pasabi or hindi siya dumating, pwede na kayo malis ng room nang wala ring pasabi sa kanya. Ganun. Yun ang advantage. Kaya, minsan for the pray-pray kami. For the pray-pray. Pero ako ba yan? Naboboring ba yan ako pag walang klase? Kasi gagawin lang namin magtunga sa room. Nanghinayang lang ako sa oras kasi kami rin naman ang mahuli sa lesson, di ba? Tapos kami rin naman ang magte-take ng exam. Yung mga teacher magagawa lang Gagawa lang ng ng exam, papahirapan lang questions. tayo. Uy. Joke lang. Kaya yun. Kaya minsan hindi rin okay sa akin na walang klase kasi sayang ngayong oras. Next, have you explored the campus and the local area? Have you explored na ba sa buong Siguro PSC sa Palace? akin, oo. Pero, siguro naikot ko na siya. Naikot ko na. Pero yung totally na mapasok ko tong part ng college na to, hindi pa. Kasi ang laki. Meron pa nga dun hostel eh. Sa hostel, pwede pa maglaro-laro. May mga fishing, something ganito. May Palawan studies din. Malaki siya, pero siguro, naikot lang namin nun nung burungitan. Pero hindi pa namin napapasok talaga. Sa freshman walk. Sa amin naman, since maliit lang naman yung school namin, naikot ko na lahat ng building. Lang, sa labas mo lang makikita talaga yung mga program na may pogi. Pero hindi mo alam. Hindi mo alam basta yung building nila. Oo. How do you manage your time and stay organized with assignments and studying?
Ikaw muna. Ikaw muna. Nagtulakan. Paano ko ba? Halimbawa na lang sobrang busy. Ang gagawin ko, first come, first serve. Hindi. Kung ano yung unang ma-deadline, yun mas uunahin ko. Mas pagtutuunan ko ng pansin. Yung mga pauli-huli, yun na lang rin yung sa kanayarn. Di pa naman yun Tsaka, ako nyari matagal pa. Ginagawa ko agad kasi pag hindi ko ginawa agad, nag-stuck yun sa utak ko. So, para ma-manage ko yung oras ko, mas inuuna ko yung dapat kong gawin. Kasi kung tutuusin, pag ginawa mo naman agad, parang lang, yung saglit lang. Nagpapatagal lang talaga pag hindi mo agad ginawa. Tapos, ikaw rin magkakaraming ganun. Sa akin naman, kung sa pag sobrang busy naman, o ganun din. Kung anong pinakaunang mag-deadline, yun yung inuuna. Na-impluwensya na rin ako na kahit hindi pa siya mag-deadline, hanggat may free time kami dahil nga sa sobrang busy, ang daming filming, ang daming video ganito, ang daming editing ng something ganito, ginagawa na namin kaagad para hindi na siya dumagdag pa. Kasi yung mga projects na yan, padagdag yan ng padagdag, hindi na babawasan. Tip lang talaga dun. Once na binigyan na kayo ng instructions kung anong gagawin nyo, maganda, gawin nyo na agad kahit sabihin nyo pang malayo pa naman. Kasi sa mga susunod na araw may bagong ibibigay, di ba? So, matatambakan lang. So, habang wala pang ibang pagawin, gawin nyo na agad yung mga given tasks. Para yun. Okay, so reveal na tayo ng ating May last question program. pa ako. Ay, anong last question? Dalawa pa yun.